Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung mangyayari ngayon na I think pangatlong hearing na ng TRICOM, yung tungkol sa fake news. At dito sa post ng News 5, may 24 na DDS vloggers na according to this post na isyuhan ng subpoena at kung hindi magpapakita ngayon, delikado, maisyuhan sila ng cite in contempt. Okay, so basahin ko lang itong News 5 na post Bring them house. Pinapadalo ng Tri-Committee ng House of Representatives ang vloggers at content creators na kanilang ipinasubpuena para sa pagpapatuloy ng pagdinig ukol sa fake news at disinformasyon sa Martes, April 8. Ngayon. Patuloy pa rin ang hindi pagsipot ng 24 na individual kahit 3 beses nang nagsasagawa ng pagdinig at nagbabala ang mga mambabatas. Sa nakaraang pagdinig noong March 21, naging emosyonal sina Crisette Laureta Chu, MG Quiambao Reyes at Mark Lopez na kapwa humingi ng paumanhin sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Mga taga-suporta sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa International Criminal Court. Pati pa naman ang pagkakulong binanggit pa. Inaasahan na muli silang dadalo sa inquiry kasama ang dating press secretary ni President Marcos Jr. na si Trexie Cruz Angeles at iba pang resource person. Lawmakers have voiced concern over reports that some bloggers use their content allegedly designed to mislead the public and attack political critics. The hearings aim to uncover whether these acts are part of an organized campaign and how they are being financed, saad ng Tri-Committee sa isang media release ngayong Lunes, April 7. So ito yung listahan. Basahin ko Vloggers at content creators na ipinasubpuena ng Tri-Committee ukol sa pagdinig sa fake news. Ernesto Abines Jr., Lorraine Badoy, Zuzain Batalya, Cathy Binag, Jeffrey Celes, Glenn Chong, Claire Eden Contreras, Lord Byron Cristobal, Jeffrey Cruz, Alex Destor, Peebles Duque, Claro Ganak, Edwin Hamora, Elmer Hugalbot, Julius Milanosi Mawi, Joe Smith Medina, Alvin Montero, Jonathan Morales, Cyrus Preglo, Darwin Salceda, Sas Rogando Sasot, Maricar Soriano, Kester John Tan, and Vivian Velez. Okay. So, itong post is nabigyan daw ng sinubpuena daw itong 24. Kaya lang, yung post ni Teo Moreno kagabi, sabi niya, hindi siya nakatanggap ni invitation. Tingnan ko kung mahanap ko yung kay... Hindi siya nakatanggap. Ang nakatanggap si Elmer Hugalbot. Basahin ko yung kay Elmer Hugalbot. 2 beses pa nga daw siyang nakatanggap si Elmer Hugalbot Saan na ba yun? Oh yeah, not once but twice. When I got home, 8 hours ago na post ni Elmer Hugalbot. When I got home 2 hours ago from very long day of meetings,
I was surprised to learn that 2 copies of the same subpoena from the House Tri-Committee issued for me were served at my residence today, twice by 2 different offices at 2 different times. The first copy, according to my daughter, was served at around 3 p.m., which she then received. It was served by warrant subpoena server of the Liloan Municipal Police Office of the PNP, where my residence is under its area of responsibility. The second copy was served according to my 87-year-old mother, who received the same at around 6 p.m. This time it was served by the NBI. 2 copies of SEM Buena served by both PNP and the NBI in one day. Talk about intimidation, sabi niya. So ito, klaro na nakatanggap. Yun naman si Teo Moreno, yung post niya na nabasa ko, never siya na nakatanggap ng yung invitation. Teo Moreno, I think si Alex Distor. Si Teo Moreno, wala siyang natanggap na invitation, show cause order, subpoena. Kailan, naisama pa rin ang pangalan niya dito. So, I don't know kung mag-attend siya. Ang klaro hindi mag-attend dyan is yung nasa labas ng bansa, si Maharlika, si Edwin Hamora, si Jeffrey Celes, o Ka Eric. Nasa ng ibang bansa na yun. Sino pa? Si Sas Rugando Sasot, hindi mag-attend. So, the rest, ito na, abangan na natin. Pagdasal natin anong mangyari dito si Doc Loren Badoy. Tahimik na siya ngayon eh. Wala na akong nakikitang masyadong post niya. Nasaan na ba si Doc Loren Badoy? I'm sure hindi rin mag-attend. Sa analysis or opinion ko lang baka hindi rin mag-attend si Doc Loren Badoy. Si Attorney Glenn Chong, tahimik na rin. Wala na siyang masyadong post na nakikita. So, tingnan natin. Pagdasal natin itong mga according to Sasasot, ang plano daw ng kabilang kampo is patahimikin ang mga DDS vloggers para walang magdepensa, walang kakampi kay BP Sara pag nagsimula na ang kanyang impeachment trial. I don't know how true it is. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang income sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan. Panoorin nyo ang video na ito. Ron, mo na ni ang una namo nga tanom nga saging lakatan. Og mga dagko na gid siya og mo ni ang among ginabunuhan og putas. Kining mga dagko na. Karon nagaabono mi sa among tanom nga saging lakatan para mas dali mangunod og tambok pod. Gawas nga hinlo ang among tanom nga saging lakatan, dali pod mangunod tungod sa sige mig kaabono sa isa ka bulan kaduha mi mag-abono. Ug mo na ni nga ang ikaduha namo nga tanom saging lakatan. 240 ni tanan among tanom.
ug mao pod ni ang ikatulo namo nga tanom nga saging lakatan. So 100 ni tanan kapunuan ang katulo namo nga tanom. Ug salamat gyud kaayo sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa video, sa inyong pagsuporta, pagtabang sa amoa. Ug karon daghan na gyud among tanom nga saging lakatan. Ug salamat sa padayon sa pagsuporta sa abono ug uban pa nga magamit namo sa saging. Ang God bless.